Magandang araw sa atin lahat. Ang ako pala si Julie May Tadeo Barasa. Ito ang napili naming pag-aaral na pinamagatang Tipon, Salin at Suri ng mga kwentong bayang Bilobo. Ito ay pag-aaral ni Galdones Dominic Patrick sa Philippine Science High School, Ilocos Region Campus. So ang pag-aaral na ito ay patungkol siya sa translation ng salitang Ilocano patungong Filipino language. So para sa introduction ng pag-aaral na ito ay naglalayo na masalin ang mga salita na nagmula sa mga kwentong bayan sa region ng Ilocos Sur or Ilocos Region upang mapagyabong ang kultura, tradisyon at mga kaugalian ng panitikan sa Ilocos Sur. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay naglalayo magtipon, magsalin at magsuri ng mga kwentong bayan ng mga Ilocano at tiniyak din masuri ang angkop ng mga pamamaraang nagamit sa pagsasalin. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa pagpatuloy, dito tayo sa metodolohiya. Pero bago simulan ako nga pala si Art Villanueva. Gumamit ang researcher ng kwalitatibong disenyo ng pananaliksik. So sa pag-aaral ng kwalitatibong lapit sa pananaliksik, sinuri ang mga nakalat na mga datos gamit ang disenyo conventional at something content analysis. When you say conventional, ay ina-analyze ang mga salita ng mananaliksik o researcher na nakalat nilang datos. While dito sa punto naman ang summative, ay sa content analysis kinakailangan ng suriin kung ano ang pinagkaiba at anong nakaltas, ano ang nadagdag sa pag-aaral na ito. Dito naman sa pagsusuri ng datos, nilikom ng researcher ang 15 kwentong bayan ng mga Ilocos na kung saan ay matapos ng likumin ito at sinalin niya ito sa Filipino na kung saan ay diba sa ibang mga research ay mga word list lang yung binigay. Diba word list ay iba sentence. Pero ito, dito sa research na ito ay sentence yung binigay ng researcher o kinuha. Pero ito ay nanggaling sa kwentong bayan ng mga Ilocos. At sa karagdagan ay ang mga researcher ay kumuha o nag-invite ng mga professor o guro na kumbaga eksperto sa pagsasalin ng isang kwentong bayan sa Ilocos. Sa pagpatuloy ay ako si Mary Jo dito at dumako tayo sa mga resulta at pagtatalakay. So dito, makikita sa bahagi ko ang mga resulta at pagpapakahulugan sa mga datos na nakagat at nasuri sa pag-aaral. So dito sa talahan na yan, makikita dito ang pamamaraan na dito ang transposisyon, naturalisasyon, pagdaragdag, pagkakaltas, functional na ubas, complete. At dito rin sa kabila is pahayag mula sa mga akda. Nagmula ito sa kwento na pinamagatang ulan sa Takip City. So sa transposition, sa Ilocano o sa simula ang lingwahe, kinuha ang pangusap na Timakder ni Bakit Marcela. So dito sa pangusap na ito is nauna ang panidiwa at nahuhuli ang focus ng pangusap. Pagsalihan dito sa Filipino na target na lingwahe, TL na kung sinali ito sa Filipino ay si Bakit Marcela ay tumayo. Dito sa transposition is nabago siya dahil ang focus ay siyang nauuna at dinagdagan ito ng I at ang pandiwa ay nasa hulihan. So yan ang transposition. So dito sa naturalisasyon, nagmula naman ito sa kwentong bunga. Sa simula ang lingwahe is may salaing gaita pagtapos
Kanti Sinurampara ni Marcelo. O kung sa Pilipino o TL, kung sa Pilipino ay isa lang yan sa mga nag-ubos ng panahon. Sinabi ng panglangkayin ng baryo ng binisita ito ni Marcelo. So kung ano ang nasa simula ang lingwahe, yun rin ang pagsasalin sa wikang Pilipino. Sa pagpatuloy, no, dito na tayo sa pagdaragdag. Ito ay nagmula sa Kwentong Bayan at Loko Maning Lagiti, Lanzones ni T. Gabriel Tugardi. So sa Ilocano, sa SL o yung sentrong simula ang lingwahe ay ito'y nagmataa. Pero kung ang katumbas nito sa Filipino o sa target na lingwahe ay binuksan ko ang mga mata. So nadagdagan ang katumbas nito sa Filipino kung ito ay tatanslate ng Tigalay sa Ilocano. Dito naman sa pagkakaltas, sa Ilocano, ang SL nito ay agisiig kumatbasin ngim, naringal nit haonayin at pangikutian na. At sa Filipino naman, kung isayin natin ito sa Filipino, tatagilid na lang ito, ngunit nahihirapan sa paggalaw. So, ang pagkakaiba, kumbaga pagkakaltas dito ay sobrang nakakalito. Pero kung susuriin natin ito ng mabuti, at ma-explain namin ito sa umakantang. Sa mga next na slides. Dito naman sa functional na pagtutumbas, dito ito ay nanggaling sa kwentong Nabalaga ti Pasaya. So, sa Ilocano, in solo ni Andres, ti Pangikataana, iti Kapag. So, dito natin makikita ang functional sa pagtumbas ng mga salita. Pakisan ay pinaukol ni Andres daw ang kanyang tingin sa payat na batok ni Victor at ang nagalit na galaw na simbayang huli sa natapang ito. Dito naman sa couplet, sa Iloco, ito ay pinakagatang mission bilang 9. Sa Ilocano, sa SL ay inura ni Dr. Vinciano Riquilo, Tiwakas, Raskas, ito na. Naliwana dali ini na dumasa. Kung ito ay sasalin natin sa Filipino, ito ay hinigpitan ni Dr. Vinciano ang tornilyo sa kanyang tiyan. Nilingon niya ang 6 na kasamahan at nakaupo. Dito naman sa pag-aangat ng sang original na wakadagdag mula sa mananaliksik, ay ito ay tinubasa naman sa Kwentong Bayan ng Iloco, Dagit Alimanag. Kung sa Ilocano, kung itatranslate natin ito sa Filipino, yung nagkuha kasi siya dito ng ilang mga sentence at sa SL naman dito sa Ilocano is idi magati na pikuran ti kalsada mayor kumpiyansa biit taga aliban di kunan 10 kilometro. So sa Filipino ay nang makarating ito sa lilikuhan ng kalsada ng mayor, tinahak niya ang bitang na daratong timok sa may likuran ng momento. At ang iba ay pagtuloy ni Mary Joy. Ngayon ay tutulong tayo sa resulta ng pag-aaral. So, una, kung napapansin nyo doon sa table na pinakita kanina, meron tayong transposition na pinakita. Yung transposition, yun yung pagsasalin or isa sa pamaraan na gamit ng transposition ay ang pamaraan ng pagsasalin na kung saan nagpapalit ang position, yun na binanggit ni Mary Joy kanina, na kung saan nagkakapalit yung simuno at saka yung panaguri. Minsan, yung example din ni Ma'am nung last meeting natin, kung saan may panaguri na nauna, meron ding simuno na nauna. So wala siyang proper na struktura yung ginawa natin na sentence. So, next ay ang
salita, ganun din yung pagta-translate niya or pagsasalin niya sa ibang lingwahe. Hindi papalitan ng sinuno kung ito ay nasa unahan at hindi rin papalitan ang palaguri kahit na ito ay nasa dulo or nasa unahan. So yun yung naturalisasyon. Ang pagdaragdag naman, yun yung pagsasali na kung saan nagdadagdag for example, ito, Ilocano na salita, pagdating sa pagsasalin sa Pilipino, kung may salita na hindi maunawaan, kailangan ng tagasali na magdagdag ng salita upang ito ay mabuo or maging pangungusap. At susunod naman ay sige, dito. Natapos na yung pagkabatas, madali na maunawaan. So yung next is yung functional na pagtutumbas. Ito yung kung ikaw yung tagasalin, halimbawa, yung isang salitang yun, or yung Ilocano words na yun, ay wala siyang katumbas talaga sa Filipino, yun na yung, dyan na yung magdadagdag na yung tagasalin na katumbas niya na salita. Kahit hindi sila talaga, compact or same meaning, basta mabigay niya or matranslate niya yung parang similarities ng salitang iyon. So, dyan yung functional na pagtutumbas. Ang layunin din ito ay upang ma-preserve yung language. Kumbaga, wala kasi siyang exact na pagsasalin, kaya i-preserve yung word na yun upang matukoy kung saan mabagaling ang salitang ito. Yun yung purpose ng functional na pagtutumbas, which is i-add lang to ng researcher sa pag-aaral na ito. And then itong complete, ito yung pamamaraan na kung saan yung research, yung isang pangungusap, pagsalin niya kahit mayroon makikita mo doon yung pagtutumbas at yung pagbabawas. Kapag nakita mo yung dalawang yun, ibig sabihin yun, ang pamamaraan ginamit ay yung complete. So yun yung mga resulta ng aming pag-aaral. Sa conclusion naman, nabuo ang sumusunod na conclusion pagkatapos masuri at nabigyan ko lugar ng mga datos na nakala. Ang mga pamamaraan in New March 1988 ay abot gamitin sa pagsasalin ng mga kwentong bayan. Ang pag-angat ng ilang mga termino sa simulaang lingwahe sa pagsasalin ay makakatulong sa intelektualisasyon ng isang wika. At ito ang mga sagot na namin ginamit. Yan lang po.